Napakainit naman ang panahon ngayon. Pero, may mas mainit pa dyan. At yun na yan, apoy. Ako nga pala si Ate Thea at ang ituturo kong kwento ngayon ay may kinalaman sa apoy. Ito'y nababasa sa Bible sa chapter 3 ng Daniel. Bago yan, meron muna akong munting paalala. Ilagay ang kamay sa inyong hita. Ilagay ang kamay sa inyong hita. Makinig sa nagsasalita. Ayan, very good. Umpisahan na natin ang ating story. Sa lugar ng Babylon, merong isang hari na ang pangalan ay Nebuchadnezzar. Nagpatayo siya ng isang malaking imahe na gawa sa ginto. Inutusan niya ang lahat ng tao na sambahin iyon sa oras na marinig nila ang pagtunog ng mga instrumento. At kapag hindi sila sumunod, ipapatapon sila sa pugunan na apoy. Nakakatakot naman. Isipin nyo na lang mga bata, itong buong kwarto na ito ay umaapoy. At kapag pumasok ka, masusunog ka ng buhay. Ganoon ang mangyayari kapag hindi ka sumunod sa utos ng hari. Sa tingin nyo ba mga bata? Lahat kaya sila ay sumunod sa hari? Hindi! Dahil may tatlong lalaking Hudyo na ang pangalan ay Shadrach, Meshach, at Abednego na hindi sumamba sa imaheng ginto. May nagsumbong sa hari, kaya nagalit ang hari sa kanila. Ganun pa man, binigyan sila ng hari ng isa pang pagkakataon para sumamba sa imaheng ginto. Tinanong din sila ng hari na kung may Diyos bang makapagliligtas sa kanila. Sinagot naman nila ang hari na sila ililigtas ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran mula sa pugon na umaapoy at sa kamay ng hari. Kung hindi man, ay hindi pa rin sila susunod sa kanyang utos. Sobrang nagalit ang hari sa kanila. Kaya 7 beses na pininitan ang umaapoy na pugon. At tintusan niya ang mga matitikas na lalaki na dalhin sina Shadrach, Meshach at Abednego sa loob nito. Namatay ang mga matitikas na lalaki dahil sa matinding init ng pugon. Ang 3 naman ay nahulog na sa loob nito. Namangha ang hari nang tumingin siya at sinabi na, "Hindi ba't naghagis kami ng 3 lalaki? Nakikita ko ang 4 na lalaki. Hindi sila nakatali at naglalakad sila." Sinabi nila na ang ika-4 na lalaki ay kamukha ng anak ng Diyos. Kaya't si Haring Nebuchadnezzar ay pumunta malapit sa pugon at sinabihan sila na lumabas mula doon. Walang amoy ng apoy sa kanila. Ang kanilang damit at buhok ay hindi nasunog. Sinabi ng hari na mapalad ang kanilang Diyos sapagkat iniligtas niya ang kanyang mga lingkod mula sa apoy. Silang 3 ay nakatanggap ng isang promosyon. At sinabi pa ng hari na kung sino man ang magsabi ng masama laban sa kanilang Diyos, sila'y paparusahan. Totoo nga na sila'y niligtas ng Diyos. At yan na nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, may 3 aral tayong makukuha sa kwento natin ngayong araw. Una, ay huwag tayong mahihiya at matatakot na sumunod sa Panginoon, kagaya ng ginawa ni Shadrach, Meshach at Abednego. Pangalawa, ay magtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, na naging kabayaran sa ating mga kasalanan at magliligtas sa atin mula sa impyerno o dagat-dagatang apoy, dahil siya lamang ang daan patungong langit. Pangatlo, isa lang ang karapat-dapat na papurihan natin sa lahat ng bagay na ating gagawin, lalo na kapag tayo'y sumasamba. At yun na yang Diyos! Let me formally introduce myself to everyone. I'm Juliana Altea here from Shepherd Christian Baptist Church of Pandi, Bulacan, representing Team Tihila, and this is my entry for the storytelling competition entitled Glory Be to God, Our Savior. Thank you for listening. Goodbye.